Narito ang Chapter 1. Isang malakas na tunog ng basag na salamin ang biglang gumimbal sa tahimik na opisina ng flower shop. Napapitlag si Zoe mula sa pag-aayos ng mga puting rosas. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Kaagad siyang lumabas upang tingnan kung ano ang nangyari. At nakita niya ang matandang basurero na namumutla, may hawak na sirang paso at basag na bintana sa likuran. Pasensya na, Ma'am Zoe. Hindi ko po sinasadya. Utal nito. Pero bago pa man niya matulungan ng matanda, dumating si Marlon, ang kanyang mapapangasawa. May dalang buke ng kanyang paboritong sunflowers. Ngumiti ito ng matamis, tila walang paki sa kaguluhan at inabot sa kanya ang bulaklak. Happy Mansari, mahal. Malapit na ang kasal natin. Bulong niya. Pinipigilan ang nangiti sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng ingay at gulo sa paligid. Ang tanging nakikita lang ni Zoe ay ang mga mata ni Marlon na nangangako ng isang kinabukasan na puno ng pag-ibig at saya. Napakabilis ng panahon. Parang kahapon lang ay nangangarap pa sila. Ngayon, ilang linggo na lang at magiging Mrs. Zoe Ramirez na siya. Ang mga huling araw ay tila isang panaginip para kay Zoe. Ang bawat pagsubok ng kanyang wedding gown, ang pagpili ng kulay ng bulaklak, at ang pagtikim ng cake ay pawang mga paalala ng malapit na nilang pagsasama. Buong puso niyang pinangarap ang buhay na bubuuin nila ni Marlon. Si Marlon, ang lalaking minahal niya ng buong buo. Ang tanging lalaking nakapagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal at pagpapahalaga. Pero sa likod ng lahat ng excitement, isang maliit na tinig sa kanyang isip ang bumubulong. Isang tinig na pilit niyang binabaliwala. Ito ay ang huling pagkikita niya kay Kelly, ang matalik niyang kaibigan at ex ni Marlon, bago ito umalis papuntang ibang bansa. Tila may kakaibang tingin sa mga mata ni Kelly noon, isang tingin na hindi niya maintindihan. Ngunit ipinagkibit-balikat na lang niya iyon dahil masaya na sila ni Marlon. Ilang araw bago ang kanilang kasal, isang balita ang gumulantang kay Zoe. Naaksidente si Kelly. Kaagad siyang nagmadali sa ospital kasama si Marlon. Naabutan nila si Kelly na may benda sa ulo at braso, mahina ngunit alerto pa rin. Kelly, anong nangyari? Tanong ni Zoe, puno ng pag-aalala. Wala to, Zoe. Maliit na gasgas lang, sagot ni Kelly. Ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon kay Marlon na tila may nagbabadyang lungkot sa kanyang mga mata. Kakaiba ang pakiramdam ni Zoe. Tila may hindi sinasabi si Kelly, o mas tama, tila may hindi sinasabi si Marlon. Pagkatapos ng pagbisita, iginiit ni Marlon na siya na ang maghahatid kay Kelly pauwi. May mahalaga pa akong aasikasuhin para sa kasal. Kaya kailangan ko nang umuwi. Sabi ni Zoe, kahit ang totoo ay gusto niyang manatili sa tabi ni Marlon. Sige na, mahal. Kaya ko na to. Sagot ni Marlon, tila nagmamadali. Nang gabing iyon, matagal bago umuwi si Marlon. Naghihintay si Zoe sa sala. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Nang dumating si Marlon, amoy alak at may kakaibang pabango sa kanyang damit. Nagtanong si Zoe, Marlon, bakit ang tagal mo? Okay ka lang ba? Tanong niya. Nagiwas ng tingin si Marlon. Pagod lang ako, mahal. Matulog na tayo. Hindi niya masagot ang tanong ni Zoe at hindi rin niya kayang tumingin sa mga mata nito. Ang damdamin ni Zoe ay tila pinagsama-samang pangamba at pagdududa. Sino ang babaeng nagpabango sa damit ng kanyang mapapangasawa? At bakit pakiramdam niya? Simula nang bumalik si Kelly, nagbago ang lahat. Hindi na mapakali si Zoe kinabukasan. Ang amoy ng pabango at ang pag-iwas ng tingin ni Marlon ay gumugulo sa kanyang isipan. Pinilit niyang maging abala sa flower shop, ngunit ang bawat galaw niya ay may kasamang bigat. Habang nag-aayos ng order para sa isang kasal, napansin niya ang isang notification sa cellphone ni Marlon na nakalagay sa counter. Isang mensahe mula kay Kelly. Salamat sa paghatid kagabi, Marlon.
Ingat ka palagi. Hindi ito simpleng pagpapasalamat lang. May kung anong lamig na gumapang sa puso ni Zoe. Ang mga sumunod na araw ay tila isang mabagal na pagpapahirap. Naging abala si Marlon sa mga meeting at lakad na madalas ay nauuwi sa pag-uwi niya ng gabi, minsan ay lasing at laging may bagong dahilan. Ang mga preparasyon para sa kasal na dati pinag-uusapan nila ng masigla ay tila naging isang gawain na lang para kay Marlon. Napansin din niya na mas madalas lumilitaw si Kelly sa mga lugar na madalas puntahan ni Marlon. Minsan, nakita niya ito sa labas ng opisina ni Marlon, nakikipagkwentuhan habang bitbit ang isang mamahaling designer bag. Isang hapon, habang naglalakad si Zoe sa parke upang magpalamig ng ulo, nabangga niya si Hugo. Si Hugo, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo, na matagal na niyang hindi nakita. Mas matangkad at mas matipuno na ito ngayon, at may maamo pa ring mga mata. "Zoe, ikaw nga," gulat na sabi ni Hugo. Sabay ngiti. "Hugo, kumusta ka na?" Ganti ni Zoe, tila nabunutan ng tinik. Sa wakas, mayroon siyang mapagsasabihan ng kanyang nararamdaman. Nagkwentuhan sila sa isang kalapit na kafe. Habang iniinom ang kanyang kape, unti-unting ibinuhos ni Zoe ang lahat ng kanyang agam-agam. Ang pagbabago ni Marlon, ang pagbabalik ni Kelly, ang amoy ng pabango. Tahimik na nakinig si Hugo, ang kanyang tingin ay puno ng pag-aalala. "Hindi ko alam, Hugo. Pakiramdam ko, may tinatago sila sa akin," sabi ni Zoe, halos lumuluha. Hinawakan ni Hugo ang kamay ni Zoe. "Zoe, kilala ko si Kelly. May iba siyang agenda sa buhay. Maging maingat ka. Kung sakaling kailangan mo ng tulong, nandito lang ako." Ang boses nito ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Ang mga salita ni Hugo ay tila nagbigay ng konting kapanatagan kay Zoe, ngunit hindi nito nabura ang bigat sa kanyang dibdib. Pag-uwi niya, naabutan niya si Marlon na abala sa cellphone, nakangiti. Bigla itong napatingin sa kanya at mabilis na itinago ang telepono. "Sino ang kausap mo, mahal?" tanong ni Zoe. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Wala. Client lang. Kailangan ko nang umalis. May emergency meeting sa office," sagot ni Marlon. Tila nagmamadali. "Ngayong gabi?" tanong ni Zoe, puno ng pagdududa. "Oo, importante. Baka gabihin ako," sagot ni Marlon. At kaagad itong umalis. Hindi man lang nagpaalam ng maayos. Pagkaalis ni Marlon, hindi na kinaya ni Zoe ang pagdududa. May kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na sundan ito. Sumakay siya sa taxi at sinabi sa driver na sundan ang kotse ni Marlon. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, tila nagbabanta sa isang masakit na katotohanan. Dinala siya ng kotse ni Marlon sa isang malayo at madilim na kanto, sa likod ng isang lumang gusali. Bumaba si Marlon at pagkatapos, lumabas si Kelly mula sa isang sulok, nakangiti. Niyakap ni Marlon si Kelly ng mahigpit at pagkatapos ay inilapat ang mga labi nito sa labi ni Kelly. Ang mundo ni Zoe ay tila gumuho sa isang iglap. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang imahinasyon niya. Ang bawat segundo ay tila isang milya. Nanlamig ang buong katawan ni Zoe habang nakatingin sa eksena sa kanyang harapan. Ang huling kislap ng pag-asa sa puso niya ay unti-unting namatay, pinalitan ng matinding galit at pighati. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Ang mga luha ay umaagos, nang walang humpay, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Tila pinipi ang kanyang lalamunan ng matinding sakit. Pinagtaksilan siya, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng buong buo. Ang lalaking pinili niyang makasama habang buhay ay nagtaksil sa kanya sa matalik niyang kaibigan. Nang makaramdam siya ng lakas sa kanyang mga paa, tumakbo siya palayo. Tumakbo siya ng tumakbo, hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta't makalayo lang sa sakit na yon. Ang kanyang puso ay parang binibiyak.
At ang bawat patak ng luha ay nagdadala ng kirot na hindi niya akalaing mararamdaman niya. Napaupo siya sa isang madilim na parke, niyakap ang kanyang sarili at doon ibinuhos ang lahat ng hinanakit. Kinabukasan, nagising si Zoe na namamaga ang mga mata at masakit ang buong katawan. Ngunit sa kabila ng pisikal na sakit, mas matindi ang kirot sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng basag, ngunit may kakaibang apoy sa mga mata. Hindi siya papayag na maging biktima. Hindi siya papayag na apihin lang. Meron siyang dapat gawin. Pagbaba niya sa kusina, nakita niya si Marlon na nagluluto ng almusal. Tila walang nangyari. Pinilit niyang maging kalmado, kahit ang bawat galaw ni Marlon ay nagpapabalik sa kanya sa masakit na alaala kagabi. "Kumain ka na, mahal," sabi ni Marlon. Abot tenga ang nangiti. Ngumiti si Zoe, isang pilit na nangiti. "Salamat, mahal." Hindi niya alam kung paano niya nagawang sabihin ang mga salitang iyon. Ang bawat salita ay tila may lason. Pagkatapos kumain, kaagad na nagpaalam si Zoe na aalis. "May aasikasuhin lang ako sa shop," sabi niya. Ang totoo, kailangan niyang makita si Hugo. Nasa opisina si Hugo nang dumating si Zoe. Kaagad nitong napansin ang pamumula ng mga mata niya. "Zoe, anong nangyari?" tanong ni Hugo, puno ng pag-aalala. Hindi na napigilan ni Zoe ang kanyang sarili. Ibinuhos niya ang lahat. Ang nakita niya kagabi, ang sakit na nararamdaman niya, ang kanyang pagkadismaya kay Marlon at Kelly. Tahimik na pinakinggan ni Hugo ang bawat salita ni Zoe. Nang matapos si Zoe, hinawakan ni Hugo ang kanyang kamay. "Zoe, sinabi ko na sa'yo, kilala ko si Kelly. Sa totoo lang, may pinagdaanan din ako sa kanya noon." Nagulat si Zoe. "Anong ibig mong sabihin?" "Noong college, may isang business project kaming binuo. Si Kelly, napakatalino. Pero niloko niya ako, Zoe. Inangkin niya ang lahat ng ideya at credits, tapos iniwan akong walang-wala. Ginamit niya ako para sa ambisyon niya." Paliwanag ni Hugo, may bakas ng pait sa boses. "Kaya alam kong kaya niyang gawin yan sa'yo." Ang revelasyon ni Hugo ay tila nagdagdag ng apoy sa galit ni Zoe. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil kay Marlon, kundi pati na rin sa pagiging ganid ni Kelly. "Hindi ko ito hahayaan, Hugo," sabi ni Zoe. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Hindi ko hahayaan na saktan nila ako ng ganito. At hindi ko hahayaan na manalo sila." "Anong balak mong gawin?" tanong ni Hugo. "Hindi ko kakansilahin ang kasal," sagot ni Zoe. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi na isang pilit na ngiti, kundi isang nangiti ng mapanganib na desisyon. "Hahayaan ko silang magsaya sa kanilang panlilinlang, pero sa huli, sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang lahat. Mas matindi pa sa sakit na idinulot nila sa akin." Tumango si Hugo. "Nandito ako, Zoe. Tutulungan kitang makuha ang hustisya." Nang gabing iyon, tinitigan ni Zoe ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Ang bawat patak ng luha na umagos sa kanyang pisngi ay tila nagpatigas sa kanyang kalooban. Ito na ang simula. Hindi pa tapos ang laban. Bulong niya sa sarili, puno ng bagsik. "Sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo ang lahat." Ang kanyang desisyon ay matibay. Ang kanyang puso ay puno ng hangarin sa paghihiganti. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa pagganap para kay Zoe. Nagising siya kinabukasan na may bagong maskara. Ang maskara ng isang maligayang nobya na walang kaalam-alam sa panlilinlang na nangyayari sa kanyang likuran. Sa harap ni Marlon, ngumiti siya ng matamis. Tila ba ang nakaraang gabi ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit sa loob niya, ang galit ay kumukulo, naghihintay ng tamang oras upang sumabog. "Mahal, anong gusto mong theme para sa reception natin?" tanong ni Zoe kay Marlon habang tinitingnan nila ang mga sample ng wedding invitations. Pilit niyang ipinapakita ang excitement sa kanyang boses. Nag-aalangan si Marlon.
Ikaw na ang bahala, mahal. Alam kong maganda ang taste mo. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Zoe at ang kanyang tinig ay may bakas ng pagod at guilt. Napansin ni Zoe ang bawat detalye at mas lalong lumalim ang kanyang desisyon. Nararamdaman niyang nagsisimula nang makonsensya si Marlon, ngunit huli na ang lahat. Abala si Kelly sa pagpaplano ng kanyang sariling kasal kay Benjamin, ngunit hindi nito mapigilan ang paghahanap ng paraan upang makalapit kay Marlon. Madalas itong mag-text kay Marlon, kunwari ay nagtatanong tungkol sa trabaho, ngunit sa huli ay nauuwi sa pag-aya nito sa kanya para magkape o maghapunan. Isang hapon, nakita ni Zoe si Kelly sa social media. May larawan itong nakapost kasama si Benjamin sa isang luxury resort. May caption na, "My future with Benjamin is shining bright." Pero ilang oras lang nakita niya si Kelly na nagte-text kay Marlon, habang si Marlon naman ay palihim na nakangiti sa kanyang telepono. Hindi direktang sinasabi ni Kelly ang relasyon nila ni Marlon sa publiko, ngunit ang bawat galaw nito ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagmamay-ari. Sa tulong ni Hugo, sinimulan ni Zoe ang paghahanap ng mga ebidensya. Naging mas maingat sila, hindi nagpapakita ng anumang hinala. Araw-araw, sinusubaybayan ni Hugo ang mga galaw ni Kelly at Marlon. Sa isang pagkakataon, nakakuha si Hugo ng video clip kung saan makikitang magkasama si Kelly at Marlon na lumalabas mula sa isang hotel, malapit na maghating gabi. "Zoe, kailangan natin ng mas malakas pa," sabi ni Hugo. "May pakiramdam ako na may mas malalim na plano si Kelly bukod sa simpleng pag-agaw kay Marlon." Habang naglilinis si Zoe sa bahay nila ni Marlon, natisod siya sa isang lumang box sa ilalim ng kama. Nang buksan niya ito, nakita niya ang ilang lumang gamit ni Marlon. Sa pinakailalim, may isang phone bill na may kakaibang number na madalas tawagan ni Marlon. Nang hanapin niya ito sa contacts, pangalan ni Kelly ang nakalagay. Ito ang isa sa mga ginamit ni Kelly para hindi masundan ang tunay nilang komunikasyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit nagpatuloy siya. Isang araw, habang kinukumpuni ni Marlon ang kanyang laptop, umalis ito sandali para kumuha ng kape. Ito ang pagkakataon ni Zoe. Mabilis siyang lumapit sa laptop at pinindot ang mga files. Nakita niya ang isang folder na may nakalagay na confidential. Nang buksan niya, bumungad sa kanya ang isang serye ng email exchanges sa pagitan ni Kelly at isang abogado na may kaugnayan sa isang malaking financial deal na kinasasangkutan ng kumpanya ni Benjamin. Ang pangalan ni Marlon ay lumitaw din sa ilang dokumento. Tila ginagamit siya bilang isang tulay o impormante. Sa sandaling iyon, bumalik si Marlon. Mabilis na isinara ni Zoe ang laptop at ngumiti ng pilit. "Oh, ikaw pala, mahal," sabi ni Marlon. Tila may lungkot sa mga mata nito. Lumapit siya kay Zoe at niyakap ito. "Ang ganda mo talaga sa wedding gown mo kanina." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Marlon ang matinding konsensya. Niyakap niya si Zoe ng mahigpit, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa pintuan, tila naghihintay ng tawag o text mula kay Kelly. Nakaramdam si Zoe ng kaunting awa, ngunit kaagad din itong nawala. Alam niya na ang pag-aalinlangan ni Marlon ay dahil lamang sa takot na mahuli, hindi sa tunay na pagsisisi. Maya-maya, nagring ang telepono ni Marlon. Si Kelly. "Marlon, nasaan ka? Kailangan kong makausap ka. Importanteng-importante." Tumingin si Marlon kay Zoe. "Mauna ka nang matulog, mahal. May kailangan lang akong tapusin." At mabilis siyang umalis, iniwan si Zoe na may bagong kaganapan na nagdagdag ng bigat sa kanyang puso. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Hindi mapakali si Hugo. Ang mga impormasyong nakalap niya kasama ni Zoe ay nagdulot ng mas malalim na pagdududa tungkol kay Kelly. Alam niyang may tinatago si Kelly, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kalalim ang ambisyon nito. Ang mga email at dokumentong nakita ni Zoe sa laptop ni Marlon
ay nagpakita ng mas malaking laro na nilalaro ni Kelly. Hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi sa kapangyarihan at pera. Hugo, siguradong may kinalaman ito sa negosyo ni Benjamin, sabi ni Zoe habang pinag-aaralan nila ang mga dokumento sa apartment ni Hugo. Ginagamit ni Kelly si Marlon para makakuha ng impormasyon o mas malala, para makapasok sa kumpanya ni Benjamin. Tama ka, Zoe, sagot ni Hugo. Kinukumpirma ang kanyang hinala. Mula pa noon, ganyan na talaga si Kelly. Manipulative. Para sa kanya, ang lahat ay may kapalit. Noong college, nagtulungan kami sa isang business proposal para sa isang competition. Nagtiwala ako sa kanya. Ibinahagi ko ang lahat ng ideya ko. Pero sa huli, pinaniwala niya ang lahat na siya lang ang gumawa. Nanalo kami, pero siya lang ang pinuri at nagkamit ng scholarship. Iniwan niya akong nakatunganga. Ang alaala ay sariwa pa rin at ang pait ay muling bumalik sa kanyang lalamunan. Nagsimula si Hugo sa mas malalim na pag-iimbestiga kay Benjamin. Nalaman niya na si Benjamin Tsai ay hindi lamang isang simpleng businessman. Isa itong may-ari ng malaking real estate conglomerate na may malawak na network sa politika at negosyo. Kilala rin ito sa pagiging matalino at walang awa pagdating sa pera. Kung may balak si Kelly na dayain ito, sigurado si Hugo na magiging mapanganib ang laban. Isang hapon, habang sinusundan ni Hugo si Kelly sa isang high-end mall, nakita niya itong pumasok sa isang private room ng isang jewelry shop. Maya-maya, lumabas si Benjamin na kasama si Kelly. Si Benjamin ay isang matangkad, mayabang na lalaki na may matatalim na mata. Tila may diskusyon ang dalawa. Naririnig ni Hugo ang ilang salita. Prenuptial agreement, shares, control. Tila malaking halaga ng pera ang pinag-uusapan. Nang gabing iyon, nag-dinner si Benjamin at Kelly sa isang mamahaling restaurant. Nagtago si Hugo sa likod ng isang halaman at pilit na nakikinig sa kanilang usapan. Kelly, sigurado ka ba sa desisyon mo? Tanong ni Benjamin, kalmado ngunit may pahiwatig ng pagdududa. Ang prenuptial agreement na ito ay para protektahan ang ating mga ari-arian. Marami akong pinaghirapan para rito. Ngumiti si Kelly, isang matamis ngunit mapanlinlang na ngiti. Of course, Benjamin. Mahal kita. Alam mo yan. Gusto ko lang siguraduhin na pareho tayong protektado. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa ambisyon. Pero Benjamin, may kaunti lang akong proposal tungkol sa shares ng kumpanya mo. Bilang asawa mo, gusto ko ring makatulong sa paglago ng ating yaman. Tumango si Benjamin, tila nag-iisip. Hindi niya napansin ang bahagyang panginginig ng kamay ni Kelly habang iniaabot nito ang isang folder. Ang folder ay may mga legal documents na naglalaman ng mga detalyadong clauses tungkol sa mga shares ng kumpanya. Nalaman ni Hugo na ang proposal ni Kelly ay tila idinisenyo para unti-unting makakuha ng mas malaking kontrol sa mga assets ni Benjamin. Pag-aaralan ko ito, Kelly, sabi ni Benjamin at kinuha ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanliit ng bahagya. Hindi man niya direktang ipinakita, ngunit may kung anong pagdududa ang gumapang sa isip ni Benjamin. Pag-alis ni Kelly, nanatili si Benjamin sa kanyang upuan. Tila malalim ang iniisip. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Kailangan kong ipa-background check ang isang tao, sabi niya sa kausap sa telepono. Lahat ng koneksyon niya, lalo na sa mga business dealings at personal na relasyon. Nagtago si Hugo ng mas malalim. Naramdaman niya ang malamig na pakiramdam ng kaba. Nagbabala na ito. Hindi lamang si Zoe ang target ni Kelly, kundi pati na rin si Benjamin. At kung meron mang makapagtatapos sa laro ni Kelly, iyon ay si Benjamin. Ang laro ay naging mas komplikado at mas mapanganib. Ilang araw na lang. At ang pinakamahalagang araw sa buhay ni Zoe ay darating. Ngunit hindi na ito ang araw na pinangarap niya. Ito ang araw ng kanyang pagbabangon, ang araw ng hustisya.
Sa bawat pagbilang ng oras, mas lalong tumitindi ang kanyang determinasyon. Ang bawat pahina ng kanyang talumpati ay maingat niyang binuo. Ang bawat salita ay pinili upang maging matalim at makabuluhan. Ang mga ebidensya, mga larawan, audio recording at mga dokumento ay nakahanda na, nakatago sa isang envelope sa kanyang bag. Sigurado ka na ba sa lahat, Zoe? Tanong ni Hugo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang magkasama sila sa isang coffee shop. Tumango si Zoe. Oo, Hugo. Ito na ang huling pagkakataon ko para ipaglaban ang sarili ko. Hindi ko hahayaan na saktan nila ako ng paulit-ulit. Hinawakan niya ang kamay ni Hugo. Salamat sa lahat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Isang umaga, habang nag-aayos si Zoe ng mga bulaklak sa shop, pumasok si Kelly. May dala itong isang bouquet ng white lilies. Zoe, kumusta ka na? Excited ka na ba para sa kasal? Sabi ni Kelly. Ang kanyang tinig ay tila matamis, ngunit may bahid ng panunuya. Oo naman, Kelly. Sobrang excited. Sagot ni Zoe, pilit na ngumiti. Mabuti naman, sabi ni Kelly. Pero sana lang, hindi ka magsisi sa mga desisyon mo. Ang pag-aasawa ay hindi biro, lalo na kung may mga bagay na hindi mo alam. Ngumiti ito ng nakakaloko. Anyway, may meeting pa ako kay Benjamin. Gusto ko lang kumpirmahin ang details ng kasal namin. Alam mo na, para perfect ang lahat, hindi katulad ng iba dyan. At umalis ito, nag-iiwan ng usok ng mamahaling pabango at isang kakaibang pakiramdam sa puso ni Zoe. Samantala, si Marlon ay hindi na mapakali. Ang pagkilos ni Zoe na tila walang kaalam-alam ay mas lalong nagpapahirap sa kanyang konsensya. Madalas siyang mapag-isa, umiinom ng alak sa gabi. Isang gabi na naginip si Marlon, nakita niya si Zoe nakasuot ng puting wedding gown, ngunit umiiyak. Lumalayo si Zoe sa kanya at sa bawat paghakbang nito, tila lumalayo rin ang kanilang kinabukasan. Ginising siya ng kanyang sariling hikbi. Nagpakita ng kaunting pagtutol si Marlon kay Kelly. Hindi ba masyado na nating sinasaktan si Zoe? Malapit na ang kasal niya. Ngumiti si Kelly, puno ng paghamak. Marlon, huwag kang maging sentimental. Tandaan mo, wala na tayo sa panahong yon. Ikaw ang gusto ko at gagawin ko ang lahat para makuha ka. Ngayon, huwag kang magpakaduwag. Gusto mo ba talagang magpakasal sa isang babaeng hindi ka pinapangarap ng buong buo? Hinawakan ni Kelly ang pisngi ni Marlon. At isa pa, hindi pa tapos ang laro ko kay Benjamin. Kailangan kitang gamitin para sa kinabukasan natin. Ang mga salita ni Kelly ay tila hipnotismo kay Marlon. Nahulog siya sa kanyang kontrol at nawala ang anumang pagtutol na nasa kanya. Kinabukasan, araw bago ang kasal, nasa bahay si Zoe, nag-iisa. Ang huling paghahanda. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng matinding galit at desisyon. Habang inilalabas niya ang kanyang wedding gown, ang puting kulay nito ay tila sumasalamin sa kanyang busilak na puso na ngayoy nadungisan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang buksan niya ang mensahe, bumungad sa kanya ang isang malinaw na larawan. Marlon at Kelly magkayakap at naghahalikan ng buong pagmamahal sa isang lugar na tila pamilyar. Sa ilalim ng larawan may nakasulat, "Hindi mo na sila mapipigilan. Talunan ka na." Ngumiti si Zoe, isang malamig at mapanlinlang na ngiti. Ang mensahe ay hindi nagdulot ng sakit. Bagkus, ito ay nagbigay sa kanya ng huling kumpirmasyon. Mas lalong tumatag ang kanyang desisyon, hindi siya talunan. Ito ay simula pa lamang ng kanyang tagumpay. Ang araw ng kasal. Ang araw na pinakahihintay ng marami, ngunit para kay Zoe, ito ang araw ng pagtatapos ng isang kabanata at simula ng bagong pag-asa. Maaga pa lang ay tila puno na ng kaba
ang buong paligid. Ang simbahan ay napuno ng mga bisita, nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, naghihintay sa pagdating ng nobya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagbati, may isang sikreto na handang sumabog. Nagsimulang tumugtog ang wedding march. Unti-unting bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Lahat ng mata ay nakatuon sa isang babaeng naglalakad sa aisle. Suot ang kanyang puting wedding gown. Si Zoe. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang kakaibang apoy. Ang bawat hakbang niya ay matibay, puno ng determinasyon. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Marlon, abot tenga ang nangiti. Isang nangiti na tila may bakas ng kaba at pagkakasala. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang papalapit si Zoe. Sa likod niya, nakaupo si Kelly sa unang row ng mga bisita. Nakasuot ng eleganteng damit, may ngiti sa kanyang labi na tila ba siya ang may-ari ng buong mundo. Tinitigan ni Kelly si Zoe, puno ng paghamak. Nang makarating si Zoe sa harap ng altar, hinawakan ni Marlon ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay malamig at nanginginig. "Ang ganda mo, mahal," bulong ni Marlon. Ngumiti lang si Zoe, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagsimula ang seremonya. Ang pari ay nagsimulang magsalita tungkol sa pag-ibig, tiwala at pangako. Ang bawat salita ay tila naghuhukay ng mas malalim na sugat sa puso ni Zoe, ngunit hindi siya kumukurap. Ang kanyang plano ay malinaw. Nang dumating ang oras para sa kanilang mga vows, hinarap ni Zoe ang mga bisita. Kinuha niya ang mikropono. Ang lahat ay tahimik, naghihintay ng mga matamis na salita ng pag-ibig. "Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aming kasal," panimula ni Zoe. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Ngunit may kakaibang lamig sa bawat salita. "Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at ang katotohanan." Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nagulat si Marlon at ang nangiti ni Kelly ay unti-unting nawala. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babae na nagbigay ng lahat para sa lalaking pinili niya. Patuloy ni Zoe, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Marlon at sa matalik niyang kaibigan na pinagkatiwalaan niya ng buong buo. Bumalik ang tingin ni Zoe sa mga bisita at kinuha niya ang envelope mula sa kanyang bag. "Sa loob ng ilang linggo, akala ko ay nabubuhay ako sa isang panaginip. Ngunit ito pala ay isang bangungot." Inilabas niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa projector. Bumungad sa screen ang isang serye ng mga larawan at videoclip. Si Marlon at Kelly magkasama sa iba't ibang lugar, naghahalikan, nagtatago, at ang huli ay ang larawan ng paghahalikan nila na natanggap niya kagabi. Ang bulungan ay naging ingay. Ang mga bisita ay nagulat at nagalit. Namutla si Marlon at si Kelly ay tila nakakita ng multo. "Kaya ko sanang tanggapin ang sakit ng pagtataksil," sabi ni Zoe. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit, ngunit matatag pa rin. "Pero ang subukan ninyong lokohin ako at isipin na wala akong alam, iyan ang hindi ko matatanggap." Naglakad si Zoe papalapit kay Kelly. Ang kanyang tingin ay matalim. "At ikaw, Kelly, akala mo ay nalinlang mo ang lahat. Hindi lang si Marlon ang niloko mo, pati na rin si Benjamin." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng simbahan at pumasok si Benjamin Sai. May dala itong isang folder. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Zoe, salamat sa pagbunyag ng katotohanan," sabi ni Benjamin. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Narinig ng lahat. Hindi lang sa pagtataksil sa relasyon ninyo, kundi pati na rin sa pagtatangka niyang lokohin ako at nakawin ang aking yaman. Inilabas ni Benjamin ang mga dokumento mula sa folder, mga ebidensya ng pagtatangka ni Kelly na makakuha ng kontrol sa kanyang mga shares at kumpanya. Si Kelly ay hindi lamang isang taksil na kaibigan at kasintahan.
kundi isang ganid na oportunista na gagamitin ang lahat para sa kanyang sariling kapakinabangan. Pati na rin ang pamilya ninyo, Marlon, ay binalak niyang gamitin sa kanyang mga negosyo. Ang huling revelasyon ay nagdulot ng matinding pagkabigla. Si Kelly ay nanginig, at ang lahat ng kulay sa kanyang muka ay nawala. Napaupo siya sa upuan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Marlon ay nakatayo pa rin, nakatulala, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Binalik ni Zoe ang tingin kay Marlon. Marlon, hindi ko na matutuloy ang kasal na ito. Hindi ito ang pag-ibig na pinangarap ko. Inilabas niya ang kanyang wedding ring. Tiningnan ito ng huling beses at inihagis ito sa sahig. Tumunog ang pagbagsak ng singsing sa gitna ng katahimikan. Ikinakansela ko ang kasal na ito, sabi ni Zoe. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at kalungkutan. Pagkatapos noon, tumalikod si Zoe at nagsimulang maglakad papalabas ng simbahan. Ang kanyang paglakad ay matatag, puno ng dignidad. Sa pintuan, nakatayo si Hugo, naghihintay sa kanya. Nilahad ni Hugo ang kanyang kamay at hinawakan ito ni Zoe ng mahigpit. Magkasama silang lumabas sa simbahan, iniwan ang gulo at ang basag na mga pangarap sa likuran. Si Kelly ay nakaupo pa rin sa upuan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kahihiyan. Ang kanyang mukha ay puting-puti. Si Marlon ay nakatayo pa rin sa harap ng altar, nakatulala, hindi makapaniwala sa lahat ng nangyari. Ang kanyang mga pangarap ay naglaho kasama ng pag-alis ni Zoe. Niyakap ni Hugo si Zoe nang mahigpit habang sila ay lumabas sa simbahan. Hindi niya kailangan ng salita. Ang presensya niya ay sapat na. Ang kanyang puso ay masakit para kay Zoe. Ngunit mayroon ding matinding paghanga sa lakas ng loob nito. Ang ginawa ni Zoe sa loob ng simbahan ay isang akto ng tunay na katapangan. Okay ka lang ba, Zoe? Tanong ni Hugo habang papasok sila sa kotse. Tumango si Zoe. Ang kanyang mga mata ay namamaga, ngunit walang luha. Ngayon, Hugo, ngayon lang ako magiging maayos. Kinabukasan, kumalat na ang balita. Ang iskandalo sa kasal ni Zoe at Marlon ay naging headline sa mga balita at social media. Ang pangalan ni Kelly ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil at pandaraya. Si Benjamin Tsai, na kilala sa kanyang kapangyarihan at impluensya, ay naglabas ng formal na pahayag. Kinukumpirma ang mga akusasyon laban kay Kelly. Kaagad niyang sinimulan ang mga legal na proseso para kasuhan si Kelly sa pagtatangka nitong dayain siya. Ang lahat ng connections ni Kelly ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ay tumalikod sa kanya. Ayaw madawit sa iskandalo. Mula sa pagiging isang socialite na hinahangaan, si Kelly ay naging isang taong kinukutya at iniiwasan. Para naman kay Marlon, ang epekto ay mas matindi. Bilang kasabwat ni Kelly, siya ay kaagad na sinibak sa trabaho. Ang kanyang reputasyon ay nasira at ang mga taong dating humahanga sa kanya ay ngayoy kinukutya siya. Ang kanyang pamilya ay nahihiya sa kanya at ang kanyang mga kaibigan ay lumayo. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-iisa, lasing sa isang madilim na sulok ng kanyang apartment. Sinisisi ang sarili sa kanyang mga desisyon. Ang pag-ibig niya para kay Zoe ay nawala at ang pagnanasa niya kay Kelly ay nagdala lang ng kapahamakan. Sa mga sumunod na araw at linggo, hindi iniwan ni Hugo si Zoe. Binigyan niya si Zoe ng espasyo ngunit palaging nasa tabi nito. Nilulutuan niya si Zoe ng pagkain. Kinukwentuhan siya ng mga nakakatawang alaala nila noong college at simpleng nakikinig sa kanya. Isang gabi, habang naghahaponan sila sa apartment ni Zoe, napansin ni Hugo ang isang bahagyang ngiti sa labi ni Zoe. Matagal na niyang hindi nakita ang ganitong ngiti. Salamat, Hugo, sabi ni Zoe. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wala yun, Zoe. Alam mo namang nandito lang ako palagi para sa'yo. Sagot ni Hugo. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Bagamat nagkaroon ng hustisya, hindi pa rin nawala ang sakit sa puso ni Zoe. Ang mga latay ng katotohanan ay malalim.
Pero nakikita ni Hugo ang unti-unting paggaling ni Zoe. Nagiging mas malakas ito, mas matapang, at mas determinado. Isang hapon, habang naglalakad sila sa parke, may nakita silang balita sa TV sa isang convenience store. Ipinapakita ang isang video ni Kelly na hinaharap ang mga reporter, namumutla at tila natatakot. "Inosente po ako. Wala po akong ginawa," sigaw ni Kelly. Ngunit ang kanyang tinig ay mahina. Sa kabilang banda, nakita ni Hugo si Marlon, nakaupo sa isang bench sa isang madilim na eskinita. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila nawalan na ng lahat. Napansin ni Hugo ang pagbabago sa mukha ni Zoe. May bakas ng lungkot, ngunit mabilis din itong nawala. Tumingin si Zoe kay Hugo at ngumiti ng tunay. "Tama ka, Hugo. Mas karapat-dapat ako sa isang masaya at tunay na buhay." Ang mga salitang yon ay nagbigay ng matinding pag-asa kay Hugo. Ito ang simula ng bagong kabanata para kay Zoe at sana magkasama sila sa kabanatang iyon. Isang taon ang lumipas mula ng araw ng pagbubunyag. Hindi naging madali ang proseso ng paggaling para kay Zoe. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging matatag. Itinuon niya ang kanyang sarili sa kanyang flower shop na ngayoy mas yumabong at mas kilala na. Ang bawat bulaklak na inaayos niya ay tila nagdadala ng bagong pag-asa at pagmamahal. Natuto siyang mahalin ang kanyang sarili, pahalagahan ang kanyang halaga at magtiwala muli. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan, lalo na si Hugo, ay naging matibay na sandalan niya. Si Hugo, ang kanyang tapat na kaibigan, ay palaging nandyan. Nagbibigay ng suporta at pagmamahal nang walang pasubali. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging mas malalim at ang bawat tawanan at pag-uusap ay tila nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Isang araw, habang sila ay nagbabakasyon sa isang probinsya, naglalakad sila sa dalampasigan habang lumulubog ang araw. Ang kulay kahel ng kalangitan ay nagbigay ng kapayapaan sa puso ni Zoe. Huminto si Hugo at hinarap siya. "Zoe," sabi ni Hugo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "Alam kong marami kang pinagdaanan at alam kong matagal mo nang nakikita ang sarili mo bilang isang kaibigan. Pero gusto kong malaman mo na ang nararamdaman ko para sa'yo ay higit pa sa pagkakaibigan." Naramdaman ni Zoe ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Matagal na niyang nararamdaman ang kakaibang kuryente sa pagitan nila, ngunit natatakot siyang aminin sa kanyang sarili. Ang kanyang nakaraang karanasan ay nag-iwan ng malalim na takot sa pagtitiwala at pagmamahal muli. "Hugo," nauutal na sabi ni Zoe. "Zoe, hindi ko ipinapangako na magiging perpekto ang lahat. May mga sugat pa rin sa puso mo, pero ipinapangako ko na hindi kita sasaktan. Ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga at kung gaano ka kamahal. Handa akong maghintay, Zoe. Basta't bigyan mo lang ako ng pagkakataon." Nang mga sandaling iyon, nakita ni Zoe sa mga mata ni Hugo ang tunay na pagmamahal at pangako. Isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang puso ay tila nakalaya mula sa hawlan ng takot at pait. Ngumiti siya, isang tunay at maligayang ngiti. "Mahal din kita, Hugo," sagot ni Zoe, at sa mga sandaling iyon, tila gumaan ang kanyang buong pagkatao. Samantala, para kina Kelly at Marlon, ang buhay ay naging isang bangungot. Si Kelly ay tuluyang nawalan ng lahat. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska, at ang kanyang pangalan ay tuluyang nabahiran ng kahihiyan. Walang kumpanya ang gustong kumuha sa kanya, at ang kanyang pamilya ay itinatakwil na siya. Naging isang anino siya ng dating Kelly, namumuhay sa kahirapan at pangungutya. Madalas siyang makikita sa mga lansangan, namamalimos. Ang dating karangyaan ay pinalitan ng kawalan. Si Marlon naman ay halos hindi na lumalabas ng kanyang apartment. Nahirapan siyang makahanap ng trabaho at ang kanyang mga magulang
ay hindi na siya kinakausap. Ang pagkabigo at pagsisisi ay unti-unting lumamon sa kanya. Sinubukan niyang tawagan si Zoe ng ilang beses, ngunit hindi na siya sinasagot nito. Isang araw, nagpadala siya ng mahabang mensahe kay Zoe, humihingi ng tawad at ipinapahayag ang kanyang pagsisisi. Nabasa ni Zoe ang mensahe ni Marlon. May kaunting kirot pa rin sa kanyang puso, ngunit wala na ang galit. Nalaman niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa kapakanan ng ibang tao, kundi para sa sarili. Ngunit hindi niya kailangang balikan ang nakaraan para patawarin ito. Tumingin si Zoe kay Hugo, na tahimik lang na nakatingin sa kanya. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal nito. "Okay lang ako," sabi ni Zoe kay Hugo, at ngumiti. "Alam ko," sagot ni Hugo, at niyakap siya ng mahigpit. Sa ilalim ng papalubog na araw, naghalikan sina Zoe at Hugo. Isang halik na puno ng pag-asa, paggaling, at isang bagong simula. Ang kanilang pag-ibig ay hindi bunga ng pagkakataon, kundi ng pagsubok at pagtitiwala. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ay nagdala ng sariwang amoy ng asin at kaligayahan. Isang taon matapos ang kanilang unang halik sa ilalim ng papalubog na araw, ikinasal sina Zoe at Hugo sa isang simpleng seremonya, ngunit puno ng pagmamahal at sinseridad. Wala nang maluluhong handaan, wala nang mga matataas na ekspektasyon. Tanging ang kanilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan ang saksi sa kanilang pag-iisa. "Zoe, ipinapangako kong mamahalin kita ng buong buo, rerespetuhin at poprotektahan sa bawat araw ng ating buhay," sabi ni Hugo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal habang tinititigan si Zoe. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit puno ng lalim na hindi kailanman naibigay ni Marlon. "At ikaw, Hugo, ipinapangako ko na magiging tapat ako sa iyo, magiging kasama mo sa hirap at ginhawa, at mamahalin kita ng higit pa sa kaya kong ipaliwanag," sagot ni Zoe. Ang kanyang puso ay puno ng kagaanan. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi pa tuluyang nawala, ngunit ang pagmamahal ni Hugo ay unti-unting naghihilom sa mga ito. Isang taon pa ang lumipas, at ang buhay ni na Zoe at Hugo ay mas lalong naging makulay. Lumipat sila sa isang maliit, ngunit maginhawang bahay sa labas ng syudad, kung saan makikita nila ang hardin na puno ng mga bulaklak ni Zoe. Ang kanilang pamilya ay lumaki, at ngayon ay abala sila sa paghahanda sa pagdating ng kanilang unang anak. Habang nag-aayos si Zoe ng nursery, napadaan siya sa telebisyon. May isang balita tungkol sa isang dating socialite na nahuli sa paghingi ng limos sa kalye. Si Kelly. Ang dating luntiang babae ay payat na at gusgusin. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakita niya ang isang reporter na nagtatanong tungkol kay Marlon. Ayon sa balita, si Marlon ay nagtatrabaho na lang bilang isang construction worker na unti-unting nilamon ng alak at pagsisisi. Nakaramdam si Zoe ng kaunting kirot. Hindi na galit, isang malalim na lungkot para sa mga buhay na sinira ng ambisyon at panlilinlang. Ngunit mabilis din itong nawala. Tumingin siya sa kanyang lumalaking tiyan at ngumiti. Ang kanyang kinabukasan ay maliwanag, puno ng pag-asa. Dumating si Hugo, may dalang tasa ng mainit na tsa. Niyakap niya si Zoe mula sa likod. "Anong iniisip ng mahal ko?" tanong niya. "Wala. Nagpapasalamat lang sa lahat ng ito," sagot ni Zoe, sabay hawak sa kamay ni Hugo. "Akala ko noon, hindi na ako makakabangon. Akala ko, mawawala na ang lahat ng pag-asa." Hinalikan ni Hugo ang noo ni Zoe. Ang tunay na pag-ibig, Zoe, ay hindi naghahanap ng kasakiman o panlilinlang. Ito ay tungkol sa tiwala, respeto, at pagtanggap ng bawat isa. At ang pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili. Ngumiti si Zoe. Ang mga salita ni Hugo ay tila nagbigay ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng sakit at pagsubok,
Ngunit ito rin ang nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral sa buhay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o katanyagan, kundi sa isang pusong bukas, mapagmahal at tapat. Hinawakan ni Zoe ang kamay ni Hugo at magkasama silang tumingin sa labas ng bintana, sa hardin na puno ng buhay. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang huling kislap ng pangarap ay naging isang maningning na katotohanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Zoe, Kelly at Marlon, isang paglalakbay na puno ng pagsubok at pagtuklas ng tunay na pag-ibig. Sa bawat pahina at bawat kabanata na inyong sinubaybayan, buong puso akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik. Ang paglikha ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin, kung saan kasama ninyo akong sumama sa bawat tawa, luha, galit at pagbangon ng ating mga tauhan. Naramdaman ko ang bawat kirot ni Zoe, ang pagkahumaling ni Marlon at ang mga ambisyon ni Kelly, at umaasa akong nadala rin kayo sa kanilang mga damdamin. Ang huling kislap ng pangarap ay higit pa sa isang kwento ng pag-ibig at pagtataksil. Ito ay isang paalala na sa gitna ng mga pagsubok, matatagpuan natin ang ating sariling lakas at pagpapahalaga. Ito ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman magtatago sa likod ng kasakiman o panlilinlang, kundi ito ay yayabong sa katapatan, pagtitiwala, at sa kakayahang magpatawad. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang mensahe ng pag-asa sa inyong mga puso, na sa bawat pagbagsak ay may pagkakataong bumangon at sa bawat sugat ay may paghilom. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagiging bahagi ng mundong ito. Kung mayroon kayong nais ibahagi tungkol sa inyong mga damdamin o saloobin sa kwento, huwag mag-atubiling magkomento. Ang inyong mga reaksyon at salita ang nagbibigay buhay sa bawat likha. Hanggang sa susunod na kwento, maraming salamat muli at pagpalain nawa kayo.